Action. Magandang umaga sa ating mga kapatiran dyan sa Greece at inyong pastor nandito sa muli na magbigay sa inyo ng mensahe na nanggagaling sa banal na salita. Greetings pala galing dito sa Bacolod from the Mother Church sa Intercontinental Gospel Ministry Bacolod dito sa Negros, sa Pilipinas. Amen. I know you have missed already the hot Philippines. Makainit dito ngayon. Alam ko na malamig-lamig na dyan dahil autumn na dyan. So, sa ngayon, nais kong dalhin sa inyo ang comforting word from the Lord from the book of Galatians, the letter of the Apostle Paul in the book of Galatians. Galatians po, chapter 6, verses 9 to 10. Let me read from the King James Version. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Ang ating buhay bilang mga anak ng Diyos ay talagang fountainhead ng kabutihan. Tayo po'y hindi lamang task to do good work, pero ang buhay natin ay talagang natural ang good work sa atin dahil ang ating good God, the Lord Jesus Christ, ay nasa atin. At ang buhay na ito is a life that can manifest the goodness that men are looking for. Kaya ito po ang sinasabing bunga ng kabutihan na matatagpuan sa buhay natin dahil sa buhay ng Panginoon na nasa ating puso. Amen? So mga kapatiran, I encourage you to continue doing good dahil ito po ang natural na sinasabi ng passage as the Apostle Paul encourages the church in Galatia. Kaya una sa lahat, alalahanin natin na ang unang punto na sinasabi ng Apostol Pablo dito sa Galatians, in the beginning verse of the passage, verse 9, sabi niya, don't let down what you could do in the work to all men, especially in the household of faith. Ang ating gawain ay normal po ito na tayo po ay magdugod sa mga tao sa paligid natin, especially sa mga kapatiran sa Panginoon. At pangalawa po, ang sabi dito, we should remember that we will reap what we have sown. Okay, this is the second thing that Galatians 6, 9 to 10 is saying, na tayo po ay aani din. So, ang encouragement po dito, ano man ginagawa natin na kabutihan dahil ito po ay bali mandate sa atin ng Panginoon, ito po ay aanihin din natin. We will reap what we have sown. Kaya sabi dito, let us not worry in well-doing, for in due time or due season, we shall reap what we have sown if we faint not. Kung hindi po tayo manglupaypay sa ating mga ginagawa. Mayroon sa atin na sa simula ay talagang masigasig sa pagtanim ng kabutihan. Ngunit, in the end, nang lupaypay. At ito po'y galaw na paurong. Amen? Tayo po'y dapat galaw na pa-move forward. Progressive. At kung tayo ay nanatili sa ganitong mandate, mayroon po tayong reward. At ang reward na yan, ani natin sa langit. Amen? Kaya po, in line with what the Lord said, do not keep your treasure on earth, but keep your treasure in heaven, na wala pong kalawang doon, wala po dahil magdanakaw, walang mga insekto na
pagpakain ng mga clothing natin, na kung ito po'y ating tinitreasure, but we should give our treasure in heaven. Thirdly, sinasabi sa passage na ito, that we should be sensitive to the opportunity God gave us in being a channel of God's goodness to others, especially among the brethren. Tayo ba'y nakapag-consider ng sitwasyon ng ating kapatid? Hindi lahat sa atin ay nasa pagpapala na ika nga ay nasa ibang mga kapatid na blessed ang kanilang trabaho, ang kanilang income ay pa-increase ng pa-increase. Marang iba sa atin na nasa sitwasyon ng pagsubok na hindi po naaabot yung progress nito. So ito po ang opportunity na binibigyan ng Panginoon sa atin na tayo'y magiging sensitive sa kanilang pangangailangan. At ang sinabi dito sa verse 10, and we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So walang pili ang ating kabutihan. Alala niyong Panginoon, pinakain niya yung 5,000, hindi said 20,000 dahil ang mga bata hindi binilang, ang mga babae hindi binilang. Pag binilang lahat na pinakain ng Panginoon, it would amount to 20,000 people na pinakain niya. So he was doing good. Amen? So in that, people notice him. Paano tayo manotice kung ang ating buhay walang kaibahan sa buhay ng mga tao sa mundo? Amen po? So ito po ang sinasabing opportunity given to us to do good. Dahil ito po ang nais ng Panginoon sa atin. Okay? So, huwag tayong manlupay-pay. Dapat patuloy ang ating pagbubunga sa ating buhay. Yan para tayong sanga ng ubas na namumunga ng sapat. At hindi ito putulin ng Panginoon. Kung meron ba siyang putulin sa atin, mga sobrang dahon, ay tinatawag na pruning. Ngunit nais niya na magpanatili tayong nabubunga and much more fruit-bearing. So in conclusion, let me say that to listen to the Holy Spirit open door for us to be a blessing. Remember that you will reap good harvest for you who sow good seeds. Lastly, don't listen to the weakness that the enemy is trying to enlarge in our mind, but depend on God's grace to be a channel of God's good fruit through you. Amen? So don't forget it. Remember that the Lord has a way for us to bless us. For the Lord would like to bless the world through you and me. Ito lang po ang aking madadalang mensahe na pinaparating ng Panginoon sa atin dyan, magkapatiran natin dyan sa Intercontinental Gospel Ministry, Athens. Keep on in the faith. Hold on to what the Lord has entrusted to you. God bless. This is your pastor, Pastor Arthur Bailes, saying to you, continue in the way of the Lord. Be a blessing. Count your blessing, name them one by one, and ask the Lord that somebody be blessed to you. Bye-bye. Amen.